So, mga minamahal kong kapatid at mga tagapakinig. So, ngayon tayo dadako na sa tinatawag natin seventh day. Ang tinatawag na Shabbat rest on the seventh day of the week. Tayo daw ay magpahinga. Sinasabi sa Bible, sa banal na aklat, no? Sa Leviticus chapter 23. Dito ang buong chapter na ito ay nakasulat dito yung tinatawag na the commandments, the laws of Elohim, no? Dito sa Leviticus chapter 23, dito ay ipinapaalala ni Yahweh yung kanyang mga kautusan, yung kanyang rules, kumbaga, no? Na sa seventh day ay kailang ibigay daw natin yung araw na yun sa kanya, na makasama natin siya. Okay, sinasabi sa Bible na on the seventh day of the week, ganyan sabi, pero parang mamaya titingnan natin sa Bible, kaya panandalian, buksan natin ang ating mga aklat upang mabasa natin ang kautusan na binanggit na sinabi ni Yahweh sa kanyang mga chosen people na tinatawag na Holy Covenant with His people. Itinalaga niya ng araw ng 7th day or tinatawag na Shabbat ay para sa kanyang covenant with His people, Israel. No, medyo malalim ito. Sino ba yung tinatawag na Israel? Okay? Medyo may kalaliman talaga, no? Ako ba ito? Ikaw ba ito? Sino si Israel? No? At bakit ang mga Israel lang ang binigyan ni Yahweh ng tinatawag na Torah or commandments? Now, kung ang sinasabi niya ng commandments ay patungkol sa kanyang mga chosen people, sino kaya yun? So naisip ko, no, I want to be called His chosen people or children of Israel. I want to be among of them na kung sino binigyan ni Yahweh ng kanyang mga kautusan, na sundin lamang ito ay makamit niya ang mga pagpapala. No? I want to be among of these people. So, anong gagawin ko? Anong gagawin nyo, kaibigan? Kapag sinasabi na sa Bible, no? Tell the children of Israel. Ang question, sino yung children of Israel? Now, I want to be called the children of Israel or chosen people. Ay, anong gagawin? Sundin natin yung tinatawag niyang kautusan, yung kanyang commandment. Why not obey it? Okay, I want to be among His people, so I have to obey His rules. I have to abide His rules. I have to obey His commandments, so I can get all the blessings that He promised to those who will obey His commandments. No? Okay na, pakadali intindihin, sabi ang ganon. No? There is a promise daw. Meron daw promise ng blessings and life sa mga taong sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos. It's very clear, no? At sa mga tao naman na hindi daw nag-obey sa kanyang kautusan, ay ano ang kanyang ibibigay? Cursed! Curse. So it is between obedience, life and blessings, or cursed. No, kahirapan. So tayo naman ay may utak tayo, no? Ano gagawin natin? Ano gagawin ko? I want to be
among His people will receive all life and blessings. Lahat na lang pagpapala ang tatanggapin. No, sino may gusto po ng cursed? Sino may gusto niyan? Wala may gusto niyan. Kaya tayo mga kapatid ay ibinigay na ni Yahweh, no? Ang secret, ang key para sa kanyang pagpapala. Simply obey His commandments, no? Amen po. So, 1 plus 1 equals 2 lang, mga kaibigan. Kung tayo talaga ay mayroong karunungan, no? Na nanggagaling, of course, sa ating Yahweh din. Maiintindihan natin to. Kung tayo ay may tamang espiritu sa ating pagkakatanggap sa ating Yeshua HaMashiach, kung tama yung espiritu na siyang nananalaytay or naninirahan sa puso natin, no? Amen. Magagawa po natin na sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Basta malalim po, no? Okay. Amen po. Amen.